Magandang araw mga katiits, isang panibagong video. Ito yung sinasabi ko na ang dalawang Pinoy sa Mindanao na pinaghuhukay ng mga Hapon. Dito ay mismo talaga sa Agusan del Norte, ano. So akin na itong pinuntahan ngayon at ito nakita ko nga sa gilid ng sapa merong napakalaking bato. So ayan, kung nakikita nyo yan mga katiits ay meron silang marka na iniwan, isang napakalaking paa, at hindi lang nag-iisa, yan ay dalawang paa, kaliwa at kanan. So kumpleto yung nilagay mga katiits. Bihira lang ako makakita ng marka na ganito, yung dalawa ang paa. Minsan kasi isa lang yung nilagay sa bato at hahanapin mo pa yung item malayo pa sa pinagmarkahan ng isang paa. Pero ito kakaiba kasi ay dalawang paa yung nilagay nila mga katiits. Sa tingin niyo mga katiits, kapag kayo ano ang ibig sabihin nito? Para sa akin lang ito, pag-analyze, ito ay hindi mo na kailangang lumayo. Post na ito, ibig sabihin dyan lang talaga mismo sa area na yan. Kung nakikita nyo merong butas dyan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, tinuturo ko sa taas. Akala ko ay travel pa doon sa taas, pero nung nakita ko yung butas na nasa gilid, ayan, may butas dyan, papakita natin yan. Ayan yung sapa mga katiits. So nasa gilid lang talaga, kasi yung sabi ng pinaghukay na dalawang Pinoy ay sa gilid lang talaga sila ng sapa, at yung paghukay nila ay hanggang ulo lang. So napakababaw, talagang napakababaw. Ayan, sinusubukan kong tayuan yung dalawang paa, sakto talaga. Yan ay nakaharap sa south yung paa, pero yan yung butas na sinasabi ko. Yung item pala ay nasa east lang, sa east lang talaga, pero yung dalawang paa ay nasa south, yan nakaharap, pero yung item ay nasa east. Yung butas na yan nasa east. So ganito pala sila magmarka kapag madalian na yung pagbaon nila, hindi na sila gagawa pa ng maraming marka. Yan ay nilagyan na lang nila ng kunting marka, pero hindi mo masyadong makikita kapag hindi ano yung pag mata mo, hindi magaling ka sa pagkilatis, no, sa mga marka. So ganyan naman talaga sila magmarka, hindi nila kinaklaro, kasi ano pang silbi sa pagbaon nila kung sadyang ibibigay lang naman nila, di ba? So gumawa talaga sila ng marka na hindi natin masyadong makikilala yung mga marka, pero meron at meron talagang marka mga katiits. So sa palibot ng bato na yan, ayan, bumaba ako, sinubukan kong tour yung area para may makita pa tayong ibang marka. Ayan, sa gilid ng batong malaki mayroong mga bato na umpok dyan, natabunan ng mga damo. So ayan, nasa gilid talaga yan ng creek. So tama talaga yung sabi nila. Ayan yung bato, napakalaki, nag-iisang malaking bato. Mayroong mga bato dyan na aking ipapakita, at siguro kasama yan sa nila pagmamarka, pero walang mga ukit, walang ginawang mga ukit yung ibang bato dyan, kundi talagang nilagay lang at ginawang mga palatandaan lang siguro yan, mga formation o palito. Kasi alam mo naman yung mga Hapon, mahilig sila ng palito para hindi natin malaman. So ayun, yung kabila, pupuntahan natin yan. May mga bato rin yan dyan na nakalagay, naka formation, pero sa tingin ko wala dyan ang ating hinahanap. Yan sa kabila, nandito sa kabila yan. So ayan, paakyat siya. So ayan, nasa itaas yan mga katiits. Meron akong nakikita isang bato na parang pointer yan, nakaharap yan. Ayan, yan ay nakaharap papunta doon sa baba sa sapa. So babalik ka naman doon sa sapa, susundan mo naman yan. So nililito ka talaga ng mga Hapon, ano.
So ayan o, meron pang tatlong bato na naka triangle, pero kung titingnan mo yan, yan ay naka-arrow. Yan o, naka-arrow yan. So yung dalawa na nasa una, yan ay pointer papunta doon sa malaking bato, doon sa baba. So napakagaling ng mga Hapon. Magaling sila sa paglito sa mga marka para hindi natin mahanap yung hinahanap natin. Pero ito ay sigurado na merong tayong makukuha. Yun nga lang, yung pag-ooperate nito ay kailangan planuhin ng maigi, kasi hindi lang tayo ang naghahanap ng ganitong bagay, marami. So hindi lang ako ang naghabol dito, marami pang tao na naghahanap. So paunahan ito mga katiits, ano. So ako lang mag-isa dito pumunta kasi para hindi bulabog. So ayan, binalikan ko yung bato. Ayan mga katiits, napakalaki talaga ang bato na yan. So ayan mga katiits, no. So nandun yung dalawang paa, kaliwat kanan, at saka yung butas na nasa gilid. Yan ay nakaharap sa east yung butas, na yon ang nagrepresent na item. So yan, diyan mismo sa tinatayuan ko, meron akong nakitang loseback. Naglo-loseback yung lupa. At alam niyo ba mga katiits, mahigit 1 feet yung talagang nilosback ng lupa dyan. So dyan ang duda ko na dyan sila pinaghukay. So tamang tama talaga, medyo malapit sa sapa. So kung sa tagal ng panahon nadagdagan na yan ng lupa, siguro nalagpas na yan ng tayo ng tao, pero hindi talaga yan lalalim. Siguro meron lang silang ginawang trap yan, o di kaya nilagyan nila ng water trap, pero sure ako na mababaw lang yung pagkabaon. Kasi ganyan talaga yung mga mababaw na pagbaon mga katiits, merong loseback. Magka-loseback siya ng 1 feet. So yan, yan, tinatayuan ko yung bato sa gilid. So ganyan siya kalaki yung bato na pinaglagyan ng marka. So ganyan yung mga Hapon maglagay ng marka. Nilagay nila sa mga bato na hindi basta-basta nawawala. So kung maliit lang yung bato, ay may posibilidad na mawawala yan sa area, kasi na ano lang ng tao. So ayan mga katiits, no, sana meron kayong natutunan sa video ito, at sana i-share nyo rin yung ideya nyo kung ano yung pagbasa nyo nito. Pero para sa akin to sure na talaga, kasi meron tayong live pointer. So yun lang, God bless sa ating lahat mga katiits.